mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, maiilap, malalaki at maliliit, at gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito at siya'y lubos na nasiyahan nang mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa lupa at sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan, ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay malakit maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka tupa, hayop na mabangis at lahat ng ibong nasa himpapawid at maging sa isda sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga Pariseyo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ng ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan, at marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseyo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat.
paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nilang walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Alalaong bagay inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa araw na ito mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. At ang ating Ebanghelyo po ngayon ay medyo may konting paglalaban ng mga Pariseyo at ni Jesus, sapagkat pinuna po, parang criticize ng mga Pariseyo, hindi man nila maibato kay Jesus directly, ngunit sa kanyang mga alagad. Kaya sabi niya, bakit po yung inyong mga alagad ninyo ay hindi ginagawa ang tama? At ano yung tama na yun? Ayon sa kanilang tradisyon, ang paghuhugas ng kamay, ang paghuhugas ng mga saro, ng mga plato and everything bago kumain. No? Ito po ay religious tradition sa kanila, pero alam po natin na ito is also very hygienic. At sa panahon nitong pandemya, na kung kailan meron na tayong mga bagong virus kagaya ng COVID-19, ay pinapaalala po sa atin ng kahalagahan ng paghuhugas ng kamay. Kaya nga po mga kapatid, kapag kayo nagsisimba, napapansin ninyo bago sa offertory, yung pare na naghuhugas ng kamay? Well, it's not only for hygienic, but it was also ritualistic, meaning bahagi yon ng mga paghahanda bago tayo kumain, makisalo sa banal na hapag ng Panginoon. Kaya sacramental din yung paglilinis ng kamay ng pari. At yun po yung koneksyon dun sa ating Ebanghelyo. Kaya nga po mahalaga, number one, of course, para makaiwas po tayo sa sakit, ay huwag kalilimutan po laging maghugas ng kamay. At medyo lalayo na ako ng konti sa Ebanghelyo. Sana nga po itong new normal ay magturo po sa ating lahat ng kalinisan sa ating kapaligiran, kalinisan para sa ating sarili, sa ating tahanan, sa ating mga gawi na pag-aalaga ng ating katawan. So mahalaga po din 'yon. And then of course ay yung mga health protocol na kailangan natin sundin. Ngunit para po sa pagninilay na ito, ang isang mahalagang mensahe po ng ating Panginoon, wag lamang po ang paglabas ang ating lilinisin. Maganda man po tayo't malinis sa labas. Ngunit kung sabi niya, hindi ang pangloob, then sabi ng Panginoon dito, tama nga ang kasulatan na kayo ay mapang-imbabaw. Oo, kapag tayo ay hipokrito, meaning iba yung sa loob at iba yung sa labas. Maganda po na ang ating panglabas, ang ating kagandahan, ang ating kalinisan ay sumasalamin lamang sa mas mahalagang kalinisan ng ating kalooban. Sapagkat sabi nga nila, ang tunay na kagandahan ng tao ay hindi lamang sa mukha, hindi lamang sa pananamit, kung hindi ang kagandahan ng ating puso. Kaya wag po nating kalilimutan ano man po ang malinis pero masama naman o madumi naman ang lumalabas sa ating bibig, meron man tayong magandang buhok, kagaya na marami sa inyo, sa amin na mga walang buhok, pero kung maayos naman, malinis naman,
at marami namang laman ang ating isip, mas maganda na po siguro yon kaysa. And then also, sa ating mga intensyon, no, na kahit na siguro yung mga taong hindi maganda ang pagtrato sa atin, wag po din natin pag-iisipan at yung ating damdamin ay ating babantayan na wag tayo magkikimkim ng galit o sama ng loob. Nakakasama po sa puso, nakakasama sa altepresyon, no? Kaya yung lahat ng ating galit, lahat ng sama ng loob, cast them away. Yan po ang mga dumi na dapat nating hugasan para sa ating kalooban. So, mahalagang mensahe po sa atin ng Panginoon sa atin yun. Yung wag lamang panglabas, no? Mas lalo nating pagtutuunan ng pansin ang ating mga kalooban. May isang mga bahagi pa rito na sinasabi ng Panginoon, ito may mga pangako kayo, may mga alutuntunin kayo, pero kayo naman ay nag-shortcut. Minsan ganun din po sa ating yung wag tayong mag-shortcut sa ating mga pananampalataya. Ano pong ibig sabihin nito? Na para bang as if sapat na sa atin yung tayo ay pag dumadaan sa simbahan ay nag-cross. Maganda naman din po yun. Kapag tayo ay may mga favorite saints ay tayo ay nagpapahid. Maganda din naman po yun. Pero hindi po nagtatapos ang ating pagkakristyano sa pamamagitan lamang ng mga gawain ito. Maganda man, ngunit mas kailangan na alam natin ang kahulugan ng ating ginagawa. No, ang tunay na pagkakristyano ay sa ating pananampalataya sa loob. No, kapag hindi man tayo ngayon, mga panahon ngayon, hindi man tayo makapunta sa simbahan, hindi man natin magawa yung mga ating nakagawian bilang mga Katoliko, Kristiyano, pero kahit na sayo na sa tahanan lamang, sa ating mga kapitbahayan, sa ating barangay, pwede po tayong maging tunay at wagas na Kristiyano sa pamamagitan ng ating asal, ng ating pananalita, ng ating mga pag-iisip at ng ating gawa. So, yun lamang po isang magandang mensahe, magandang balita na dala sa atin ni San Marcos sa Ebanghelyong ito. Sana po tayo ay magpakatotoo bilang mga Kristiyano, Katoliko, hindi lamang sa panglabas, ngunit mas mahalaga sa lahat, sa kalooban, sa kaluluwa, sa ating isipan, sa puso ng ating buhay. Amen.